ni Magellan, Romano Katoliko, founder ng totoong relihiyon, hindi aral. Founder ang totoong relihiyon, founder ang totoong relihiyon. Si Kristo naman talaga ang ang hiwaga sa likod ng relihiyon. Di mo nabasa 'yon? Ating basahin na. Ating basahin dito sa ikalawang Timoteo ba 'yon? Unang Timoteo 3:16. Sabi ganito, tunay na napakahiwaga ang mga katotohanan ng ating relihiyon. Ano daw? Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Nagpakita siya bilang tao. Sino yan nagpakita bilang tao? Sino? Ha? Pinatutuhanan ng banal na espiritu na siya'y matuwid. O sino yan? Nakita siya ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan ng mundo at dinala sa langit. Sino yan? Sino yan sinasabi diyan na hiwaga ng ating relihiyon? Hindi ba si Kristo? So si Kristo ang hiwaga ng relihiyon, hindi yung aral. Si Kristo mismo, si Kristo ang may dala ng aral. Ang problema sa inyo kasi, focus lang kayo sa aral. Alam nyo kung bakit? Pangungopia lang ginagawa nyo, pero tingnan mo yung kanilang iglesia, hindi umaabot ng 500 taon. Oh. Kaya nila ipinipilit na igiit, aral ang batayan, aral ang pagbabatayan. Bakit? Kasi alam nilang hindi pa sila umaabot ng 500 taon. Yun ang totoo. Ayaw nila na i-search, i-trace yung kanilang origin kasi alam nilang hindi sila umaabot ng 500 taon. Kaya yun ang reason. Ayaw na nila sa marinig na sabihin natin, ang founder ang batayan, hindi ang aral. Bakit? Tinan yung aral, kopya-kopyahan na lang sila. Nalala ko bago namatay si Eli Soriano, binanggit ni Eli Soriano eh. Sabi ni Eli Soriano ganito, alam nyo kasi, yung kasing Vicarious Pilide, yung kasi ay natutunan ko sa aking mentor, si Nicolas Perez. Yun naman natutunan naman niya, galing naman yun sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Manalo. Yun naman natutunan ni Manalo naman, galing naman yun sa Seventh-day Adventist. Tan mo, pangungopia lang ng aral ginagawa nyo eh. Tapos sasabihin nyo, aral ang batayan. Ano ba naman yan? Hindi aral ang batayan. Para malaman kung tunay na iglesia ka, dapat ang iglesia na kinaaniban mo umaabot na ng 1,900 taon. Kung wala pa kayong 500 taon, hindi kayo ang tunay na iglesia, ano ba kayo? Aral batayan? Aral? Pangungopia ang aral. Atinan nyo ha. Ang Katoliko, natuturo si Kristo ay tunay na Diyos. Oh. MCG, natuturo si Kristo ay tunay na Diyos. Pareho kami natuturo. Ibig sabihin ba, pareho kami ng ng iglesia ng kinaaniban? No. Natuturo kami na ang Biblia, taglay ng Biblia ang salita ng Diyos. Naniniwala ang MCGI na ang Biblia, taglay rin niya ang salita ng Diyos. Pareho kami ng turo. Ibig sabihin ba, iisang iglesia kami? Kalokohan. Kalokohan. Hindi ganyan, hindi aral ang batayan. Ang pangungopia ng aral ay hindi batayan para maging tunay na iglesia kayo. Oh. Tinan nyo ha. Nagtuturo ang Church of God 7 Day. Si Kristo namatay ng Miyerkules. Ang MCG natuturo din, si Kristo namatay ng Miyerkules. Saan sa Biblia yan? Saan sa Biblia yan? Yang sabi sa Biblia, si Kristo namatay sa araw ng Biyernes. Ating basahin na siya ay namatay sa araw ng Biyernes.
Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday. Huh? It was Friday. And they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath since the coming Sabbath was specially holy. Sabi nila, meron bang Friday sa Greek? Bakit? Greek ba yung Friday? Di ba, ang sa Biblia is Preparation Day. Oh, Preparation Day. Tapos, hindi pala Friday. Ha? Ano? Ang Preparation Day, hindi Friday? Sure ka? I-search nyo nga. Search nyo nga. Anong araw ang Preparation Day kung hindi ba Friday ibibigay? Sinong Google na nagsabi na Preparation Day, sinong Bible scholar ang nagsabi ng Preparation Day is Tuesday? Or Wednesday? Wala. Walang nagsabi na ang Preparation Day sa Bible is referring to Wednesday. Wala. Bukod tanging Church of God Seventh Day, kinopya ng dating daan. Tapos sabihin nyo, aral ang batayan? kung aral pala ang batayan, bakit nyo ginagawang sinungaling si Cleopas? Ba't nyo ginagawang sinungaling si Cleopas? Aral pala ang batayan eh. Yung sinabi ni Cleopas, aral yun eh. Sinulat ng mga apostol, ng mga apostol tsaka ng mga disipulo. Aral yun eh. Sinulat nila, nakita ni Cleopas. Sabi ni Cleopas, nung araw ng linggo, 3 araw na ngayon, buhat ng pinatay si Kristo. Sasabihin naman nila, ay, sinabi lang ni Cleopas siya para sa kanyang sarili. Aral batayan? Ba't nyo kinukontra? Ha? At ate, pakita yun na yun ang nasa Lucas 24 yan eh. Lucas 24, madaling araw ng linggo. Pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ito ay nangyari sa araw ng linggo. 13. Nang araw ding yun. Nang araw ding yun. Hindi, araw pa rin ng araw pa rin ng linggo. Nang araw ding yun. May 2 tagasunod si Jesus na naglakad papuntang Emmaus. Ang nayong ito ay mga 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan ng dalawa ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at tatalo tungkol sa mga bagay na yon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. Ano nangyari? Ito ay araw ng linggo, nagpakita sa kanila si Jesus sa araw ng linggo. Hindi nila siya nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, ano ang pinag-uusapan nyo habang naglalakad kayo? Tumigil sandali ang dalawa ng malungkot ang mga mukha. Sumagot ang isa na ang pangalan ni Cleopas, siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan lang. Nagtanong si Jesus sa kanila, bakit? Ano ang nangyari? At sumagot sila, ang nangyari kay Jesus na taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao, at pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga, di ba aral yan? Inakusahan siya? Aral yan eh, basta sabihin lang hindi aral. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pari upang makatulang mamatay at ipinako siya sa krus. Itong mga paring dito mga paring Katoliko, ito yung mga paring Sabadista. Bakit? Nagaalit sila dahil nilabag ni Kristo ang araw ng Sabat. Kaya huwag niyo ibitang sa Katoliko yan ha. Problema kasi nakapasa lang ng pari, Katoliko ka agad. At ipinako siya sa krus. Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero, 3 araw na ngayon. Ano daw? 3 araw na ngayon mula nang pinatay siya. 3 araw na ngayon. Anong araw ba yan? Linggo.
Ikatlong araw na ngayon. Ikatlong araw, linggo. Ikalawang araw is Sabado. Unang araw, Biyernes. Sabi nila ngayon, Merkoles. Unang araw mula nang pinatay siya. Ikatlong araw na nang pinatay siya. Ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. So, linggo nangyari yan. Pinatay si Iso sa araw ng Biyernes. Sasabihin nila, sabi ni Larry Silva, sabi ni Michael Babia, ang mga apostol nagkakamali din. At isa yan sa kanilang pagkakamali. Sabi ni Michael Babia ng MCGI. Tinanong ko si Larry Silva, sang-ayon ka ba doon? Sabi ni Larry Silva, hindi ako sang-ayon doon. O anong sagot mo dyan? Sabi ni Larry Silva, sinabi yan ni Cleopas para sa kanyang sarili. Ha? Para sa kanyang sarili? Kausap niya si Jesus para sa kanyang sarili? Ang tanong, kinontra ba ni Jesus? Sinabi ba niya, oy, mali ka. Doon pa ako sa ikalimang araw na ngayon. Hindi ikatlo, ikalimang araw na ngayon. Merkoles Merkoles, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Kung talagang pinatay siya ng araw ng Merkoles, dapat sinabi ni Kristo, ikalimang araw na ngayon mula nang mangyari ito. Pero hindi. Yung inyong aral ba tayo? Aral. Kumaan ko kayong aral. Aral daw batayan. Kopya-kopyahan lang ginagawa ninyo pangungopya Ha? Tingnan nyo, yung katuruan ng INC na yung Isaiah 24:15 na yan? Yung mga pulo ng dagat, Isaiah 24:15, mga pulo ng dagat. Ang turo ng INC doon, yun ay Pilipinas. Tingnan yung MCJ, kinopya rin nila, yun daw ay Pilipinas. Ha? Sinong Bible scholar na nagsabi na yung mga pulo ng dagat sa Biblia ay Pilipinas? Actually, kung babasahin natin yung mga pulo ng dagat sa Esther 10:1, ito yung nakasulat to. At ang Haring Aswero ay nag-atang ng buwis sa lupain at sa mga pulo ng dagat. Pagpalagay natin na yan ay Pilipinas. Sabi nila, Pilipinas ay mga pulo ng dagat. Pilipinas. Kailan nangyari sa Pilipinas na si Haring Aswero ay nag-atang ng buwis sa Pilipinas? Ha? Kailan nangyari? Nang Haring Aswero nag-atang ng buwis sa Pilipinas. Yan, mali-mali talaga turo ko. Pangungopya ang ginagawa nila Tapos, pag napatunayang mali, siyang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Tingnan nyo, kalukuhan nila. Kung ano-ano mga pinagtuturo. Sasabihin nyo, aral ang batayan? Aral? Ang pinakamatinding sinabi ni Eli Soriano, na ewan ko lang kung saan sa Biblia ito niya nabasa, si Kristo daw, pumasok lang sa katawan matapos isilang ni Maria. So, hindi siya ipinanganak. Hindi siya ipinanganak. Bakit? Pumasok lang daw siya nung ipinanganak na ang bata. Basahin at tinan yung sagot ni Eli Soriano dito pakita ko sa inyo. Ito. Nung pumasok siya dun sa katawan na yon, naipanganak na ni Maria. No? Imagine, sasabihin mo ngayon, a form of the greatest blasphemy, na ang Diyos papasok sa tiyan ng babae, tapos dadaan sa sex organ ng babae. Napakamaling nun. Napakamaling deduction nun. Dadaan ang Diyos sa tiyan sa sex organ ng isang babae, dinadaanan ng ihi. What kind of a blasphemy is that? Oh. Ano sinasabi sa Galatia 4:4? Hindi ba isinilang?
Di ba nasa Galatia 4:4 isinilang? Basahin natin. Tingnan mo. Ano, kalukuhan tong turo daw batayan? Turo? Aral? Aral batayan? Ating basahin sinasabi sa Galatia 4:4. Tingnan nyo ha. Anong sabi sa Galatia 4:4? Eto. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae. Ano daw? Yung anak niya, isinilang ng isang babae. Ano nangyari sa anak ng Diyos? Isinilang ng isang babae. Ano ang sabi ni Soriano dito? Ulitin natin. Nung pumasok siya dun sa katawan na yon, naipanganak na ni Maria. Oh, kalokohan! Nung pumasok siya sa katawang yun, naipanganak na ni Maria. So, hindi ang anak ng Diyos ang ipinanganak ni Maria, kundi ang katawan lang, ang katawang tao lang. Kalokohan! Kalokohan! Matinding kabaliwan ito, kabaliwan! Baliw nangangaral eh, natural, di kabaliwan na turo. Tapos sasabihin nyo sa amin, aral ang batayan. Hiya naman kayo. Ha? Mahiya kayo sa minagsasabi ninyo. Aral ang batayan. Hindi aral ang batayan. Dami niyang maling turo eh. Actually, marami akong ano dito, maling turo ni Eli Soriano. Kaya kapag tinuloy mo yung basa, sabihin naman ni Larry Silva, huwag mo nang idama yan. Yan lang yung binasa eh. Ha? Yan lang yung binasa eh. Huwag mo na idama yung iba. Turo, aral, batayan. Pag napatunayang mali, sabihin ka agad, siyang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Mga style ng mga MCG ay ewan ko na lang sa inyo. Ha? Ewan ko na lang sa inyo. Okay. Oh, Magellan, ewan ko na lang sa iyo ha. Ang tunay na batayan sa pagiging tunay na iglesia is ang founder. Ang founder ang batayan. Kaya ayaw nyong talakayin ang founder kasi alam nyo, hindi si Kristo ang founder nyo. 1980s lang kayo. Tingnan nyo ah. Yung iba, ginagamit yung yung ating Discourses of the Apostles' Creed in 1870. Uy, Katoliko, 1870 lang pala kayo nagsimula. Sabi nila. Pero hindi yan totoo na 1870 nagsimula ang Iglesia Katolika. Yung official name na Iglesia Katolika Apostolika Romana, yun ang diniklara noong 1870. Ang official name, pero ang iglesia mismo na siya pinangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi doon nagsimula. Katunayan, 1521, pumasok si Magellan sa Pilipinas, may dalang relihiyon. Anong relihiyon yon? Anong relihiyon yon? Huwag niyo sabihin sa akin na saksi ni Jehovah. 1521, si Magellan at saka si Padre Pedro Valderrama ang nagsagawa ng unang misa sa Limasawa Island. Si Padre Pedro Valderrama, anong relihiyon nun? Kung hindi Katoliko yon. Ibasa mga walang alam sa history. Straight to the point. Live on the spot. Walang alam sa history itong mga taong ito eh. Naalala ko, Pastor, 17th century lang tinatag ang Katoliko. Ha? 17th century? Totoo ka doon? O, totoo yun. Di ka nagkamali doon? Nasa yun yung tatanggapin mo. Pero totoo, 17th century lang talaga ang Katoliko nagsimula. Okay. Alam mo yan? Wow! Alam mo yan? Noong 1521, si Magellan umunta sa Pilipinas. May dalang pare. Anong reliyon dala nila? Sabi naman niya,
Wala naman yun sa Bible eh. Wala sa Bible. Yung sinabi mo na 17th century lang simula ang Katoliko, saan sa Bible yon? Huwag mo ko ipahiya. Huwag mo ko ipahiya. Nagalit yung pastor. Nagalit. Hindi kita pinapaya. Sabi mo, di ba? 17th century lang. Tapos 1521, nandyan sa Philippines si Magellan. Anong dala ng relihiyon? Hindi ka makasagot.